What's up guys, may project tayo ngayong araw. Ito nga pala motor ng pisa ng asawa ko dinala sa atin. Eh may sira daw, maingay daw yung bandag sa may bag na ito. Tapos pag nalobat daw eh hindi na maandar. Siguro bubuksan natin kung ano yung sira. Ano pa to, tirayan na natin to. Kahit busy tayo eh. Shoutout nga pala sa may-ari to kay Kuya Loy. Nakita nyo paano gagawin. Peace out, mamaya naman. Ang unang first step ko nga palang ginawa dyan guys, naghanda muna ako ng karton, pati na rin ang mga gamit, syempre para di magkalat yung langis. At tinanggal natin yung mga tornilyo. Kaya inumpisa ko na agad kalasin guys, para matapos na natin to, para din makita ko nung talaga sira nito. So yun nga, nakalas ko na yung mga tornilyo. Eto na guys, huwag kayong kukurap. Ayun, sira ang stator. May tama ang stator. Ito guys, oh. Kasi may durog. Oh. Tapos may maluwag na tornilyo dito. Ito guys, oh, nakaangat to. Kasi yung isa nakalubog. Ito nakaangat. Tapos isa wala. Putol. Ang sunod kong ginawa guys, kinalas ko na ngayong magneto. Siyempre para makita natin kung ano pa talaga yung sira niya. Ang stator may tama na. Tapos check natin yung ibang pyesa kung tinamaan din. Dinamita ko na ka ng puller guys, para talaga matanggal na yung magneto niya. Ayan kasi yung talagang proper tools na dapat ginagamit dyan. Buti lang nakisama, natanggal agad. Tapos binansilaglagan yung mga bending skit niya. So yun na nga guys, kung makikita nyo, matindi talagang tama ng magneto niya, nagkauka-uka. Malalalim talaga yung tama, kaya papalitan na natin yan. Ayun na nga pala yung bagong magneto guys, kakabit na natin. Kasi ito yung luma, pinag-compare ko sila. Maraming talagang tama guys, kaya buti na lang nakahanap kami ng second hand na matino. Siyempre para less gastos. Pati nga pala yung mga bending skit guys, makikita nyo talagang lalalim ng uka, kaya pinalitan ko na rin. Siyempre guys, yung maliliit na pesa, malaking bagay talaga sa motor yun. Yung kala nyo hindi nakakadagdag ng ingay, eh, malaking bagay pala. Bali yung bending skid pala guys, ayun yung sa umiikot sa may likod ng flywheel nya. Kaya kung uka-uka yun, siyempre talagang iingay kasi bakal yun eh guys. Bali natapos na pala ikabit yung bagong stator nya guys. Sa part na yan, pininis ko yung gasket at kakabit na natin yung crankcase nya. Hindi na nga pala ako nagpalit ng gasket guys kasi matino pa yung dati nya. Ganun naman ako magawa guys, kung ano yung pwede pa nakakabit ko, di ako basta palit ng palit. Siyempre para makatipid din talaga yung may-ari. Bali guys, dahil nakaklas na ay sinunap ko na din. Sa part na yan guys ay kinukuha ko yung timing nya, tinatapat ko sa letter T guys, para makakuha natin guys yung magandang clearance nya. After ko yung tune up, tinunasak ko yung gilid, para siyempre walang langis na matira, para pag kinabit natin yung top cover nya ay walang singaw o walang oil leak. Dahil tapos na guys, kinabit ko na yung mga kapduhon nya, yung takip sa may magneto, sa may crankcase. Dahil may inis sa labas guys, papaandarin ko, kaya pinakasok ko sa loob. Ayun o guys, kain ito, baka kasi masira yung kutis kong mala porcelana. Haha, joke. Ano ang senyo, natamimi kayo. Ito na nga, moment of truth, papaandarin na natin. Siyempre, sinusi muna natin bago natin paandarin. Ito na guys, huwag kayong kukurap, aandar kaya. Yun, umandar na pagkatapos ng 50 padyak at 20 sipa na masakit sa paa, umandar na rin guys. Siyempre pagkatapos natin gawin, may pre-cleaning service pa yan guys, para pag kinuha naman nila guys, presentable naman tignan yung motor. Sakto naman pagkatapos natin malinisan ay dumating na yung may-ari ng motor. At tatapos na rin natin, isang sanitized customer na naman na good for 1 week. Joke, ingat!